So that is the a part of the Surah At-Tawbah where Allah said that they take their ahbar and roban, gods, lords beside Allah. And also the Masih ibn Maryam, they make it their God, their Lord. Sa Tagalog, sabi ng Allah sa Quran sa Surah At-Tawbah, ginawa nila yung ahbar and roban, yung monk, tsaka yung scholar nila, na ginawa nila maging Panginoon. At ginawa nila si Masih, si Jesus, son of Mary, yung anak ni Mary, na ginawa nila ng Panginoon din. So yung nangyari na ito sa versikulo na, tapos may isang sahabi, yung company ng Prophet Muhammad SAW, na dati siya Kristiyano. Sabi niya, ginawa kami dati yung na dati siya na Kristiyano, ginawa kami dati na maniniwala kami si Jesus ang Panginoon. But hindi yung mga scholar namin, hindi rin yung mga monk namin, yung mga priest namin, hindi ginawa ng maging Diyos or Panginoon. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, kung yung scholar ninyo ginawa ng halal, ano yung ginawa ng Allah haram? At ginawa nila ng haram, ano ginawa ni Allah halal? Ano sabi ni Prophet Muhammad SAW? Kung scholar ninyo na ginawa sila sa inyo na yung ano ginawa ng Allah halal, ginawa nila haram. At ano ginawa ng Allah halal, ginawa nila haram sa inyo. Or ibig sabihin ng hindi na binawal ng Diyos, ginawa nila binawal sa inyo. At ano yung binawal ng Diyos, ginawa nila hindi bawal sa inyo. So yan lang maging Diyos na ninyo na yun. Yung mga scholar ninyo na maging Diyos ninyo. Katulad na yun, sa Biblia, bawal kain ng baboy. Ano ginawa ng scholar ng mga pari ng Catholic, mga Kristiyano, o yung mga pastor, hindi na bawal yung baboy. Pwede na kain na yun. So sila na maging Diyos ng mga Catholic na yun. Yung mga pari, yung mga pastor, maging Diyos nila. Dahil na ginawa nila na hindi bawal na yung ano binawal ng Diyos. Katulad yung baboy, binawal ng Diyos. Sa Biblia, huwag na kayo kain karne na baboy, ito ay marumi. Ano ginawa na ng mga pari, pastor? Pwede na kain baboy, hindi na bawal. So yan na pari na ang pastor na maging Diyos na mga tao na yun. Ginawa na yung tao na maging Diyos, si pari at mga pastor. So hindi pwede na sumunod na bulag sa mga scholar or kahit sa imam, kahit sa mufti, kahit sa pastor, pari, hindi pwede. Ano binawal ng Diyos? Hindi pwede kahit sino man na ginawa ng hindi bawal. Ano hindi na binawal ng Diyos? Hindi pwede na kahit sino man na ginawa ng bawal. Okay? So that's very important message in the Quran. No one has power to make it lawful. What Allah make unlawful. And no one has power to make it unlawful. What Allah made it lawful. Okay? So that's very clear. Na yun, even in the Muslim scholar na yun, marami na bawal, ginawa nila hindi bawal. Marami na mga scholar ng Muslim din ganun na binawal ng Diyos, ginawa nila hindi bawal. Katulad yung riba, interest. Bigyan ng pera tapos patong, binawal ng Diyos yan. Ginawa ng mga Muslim scholar, hindi na bawal na yun. Katulad yung riba, yung mga Islamic bank. Yung Islamic bank yan, parehos sa mga hindi Islamic bank, parehos nabigyan ng pera tapos may patong tapos pangalan nila Islamic. Ginawa nila halal, but hindi halal yun. Ginawa nila hindi na bawal. Bawal yan ng patong sa pera kung may bigyan ng loan. Katulad yung mga marami scholar, sabi nila yung kanta bawal. But hindi na kanta bawal yun dahil kahit si Prophet Muhammad SAW, makinig siya nagkanta. Yung maganda kanta. Bawal yung masama kanta. But yun na yun sabi ng marami scholar, bawal lahat ng kanta. Hindi pwede yun dahil hindi na binawal ng Diyos. Hindi na binawal ng Allah. Sa panahon ni Prophet Muhammad SAW, sa mga kasal, lagi may kanta sa kasal. At recommend ni Prophet Muhammad SAW, dapat may kanta para malaman sila na may kasal yun. Bakit yung sabi ng mga scholar, yung mga imam, mga mufti, sabi nila bawal lahat ng kanta. Hindi ganun yan sa Islam. Hindi na pwede na binawal na ano, hindi binawal ng Diyos. Yan na maging shirk yan. So marami ganitong bagay. Katulad yung sabi ng Allah, bawal sa inyo na hindi katay.
Kung hindi katay yung hayop, bawal kain. So katulad na yun dito sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europe, yung manok hindi katay. Patay sa kuryente. Bawal dapat kain ng ganito ng hayop na hindi katay. Dahil yung lahat ng dugo doon sa loob, hindi na lumabas. Ano ginawa nila ng mga Muslim scholar? Sabi nila, kahit saan ka na pwede kain ng manok, okay lang. Kahit hindi na halal, sabi nila pwede na kain. Bibigyan nila ng fatwa. Kaya marami sa dito sa mga Muslim na Philippine, marami kumakain kahit saan, Jollibee, KFC, McDonald's. Hindi na halal yun. Dahil yung pinatay nila ng manok sa kuryente, maging haram, maging bawal. Dahil lang dapat katay dito, nabuhay pa yung manok, tupa, kambing, baka, dapat buhay pa, katay dito, para tanggal ng dugo dahil marumi ang dugo at bawal ang dugo. Na binawal ng Diyos yung dugo at yung hayop na hindi katay. At yung karne na baboy, binawal ng Diyos. At lahat ng bagay hindi sa pangalan ng Allah, bawal din kain. Kahit yung mga pangalan ng Diyos-Diyusan, pangalan ng mga fiesta, hindi na katay sa pangalan ng Allah, bawal lahat ito kain. So, dapat mag-research kayo at hanap kayo ng katotohanan at huwag na kayo na sumunod sa mga scholar na bulag. Na kung kayo na ginagawa ito na bulag kayo sa sumunod sa mga scholar, punta kayo sa impyerno sa kabilang buhay. Dahil bulag kayo. So dapat isip kayo at mag-research kayo at magkita kayo ng anong katotohanan. Huwag na kayo ng sumunod sa bulag.